Wala akong sinabing Ayusin mo gano'n. to. Ayusin mo, alibay mo. Nasa Cebu lang kami. Okay, So, okay. nasa ano lang kami, isang hotel. Okay. Tama na to. Okay. Sophia, ikaw naman. What's your role here? I'm playing the role of Claudia Cabrera. Okay. Asawa ni Vincent. I'm a mom. I have a daughter. And I super love Stella's character here. Super love na love ko talaga siya. Wala kaming conflict dito. Yeah, but I'm just very happy to be part of this project. Kasi growing up, napapanood ko sila on screen. Grabe yung growing up. Hindi totoo. Sophia, dahan-dahan ng konti. Hindi. They're such like inspirations to me. Like, yung the way they work, the way they process things, the way they study their characters. Sobrang dedicated sila. And I started to realize na hindi basta-basta yung project na to. Nandito yung mga big stars, you know, so it's not really that easy. But nandyan sila to help me and of course the directors. No, the good thing that yung sinabi mo, habang nagkasalita ka, Sophia, na-realize ko, direct yung age nila hindi nagkakalayo eh. Nilang lahat, no? Your cast. And they're pretty, parang for me, Sam, Yeah, that's Send mo na tama lang. naman eh, tama. Send mo Tama na lang, ka. Sam. With Angelina and Robbie, we're about the same age. No, Roughly. huwag yung isama tong side na, Roughly. no? Mga bagets dito kami. No, parang, direct nasasanay ako dati, pag may soap, parang, it's a mix of, di ba, lahat, parang all ranges. Pero ito parang, it's, all ages are close, direct, di ba? What can you say about the casting? Iba rin kasi yung pag-approach nila dun sa character. May mga intense scenes na talagang nandun sila sa character nila. They really dug deep na kunin yung character na yun. Oo. At nakukuha naman nila talaga. Galing. May mga approaches sila yung pag sobrang intense. Paolo was quiet from morning, ganyan. Kasi pinaghahandaan yung si Kim, lagi siyang may notes. May notepad siya para alam niya yung continuity ng characters niya. Really? So yun yung magaling, parang alam niya kung saan pupunta. Okay. Ay, direct, hindi mo na ako iyak dito. Okay. Mako-question, ako ba? May Bible. Yun na. May Bible siya. Okay, pag-usapan natin yung Bible na yan mamaya. Let's go to Sam first. Yes, hi. Your role? I play the role of Walter Cunanan. Na pakabait din na na empleyado ng Cabrera Group of Companies. Kahit medyo traumatic yung childhood niya, he's very smart, he's very cunning. He naging protege ni Arthur, played by of course si Sir John. Right. Yes, he's very smart, cunning, patient, and revengeful. Oh. Yes. Medyo nahihilig ka na sa mga ganyang characters, yung mga dark characters. Hindi sa mahilig, pero Nababagay sa'yo? Pag ka natawa, Sophia, it's just a character. gusto mo sabihin sa akin, ha? Kaya nga. Ano? Bakit? No, I mean, si Derek Roel, he also said na parang yung mga gray or contributed characters, mas nagsashine ka. Right. And this is a great character. There's a reason why, yung lahat ng ginawa niya, there's a reason why, of course. Right. And yeah, it was a challenging role, but it was a fun, challenging role. And medyo, yun, gray, darker character. Nice, Yeah. nice. Okay, nabanggit na ni Direct Jojo yung Bible ni Kim and then the way Paolo prepares for the scene. Your roles sa series na to and talk about yung sinabi ni Direct Jojo how you prepare. Paolo, we begin with you. You play the role of? I play the role of Vincent Cabrera, nakakatandang kapatid ni Edward Cabrera at mas batang kapatid ni Mighty Matthew Cabrera. So middle child? Yeah, middle child. Ako ang namamahala ng press company namin. So journalist ako dito, pero nasangkot ako sa mga maraming bagay at maraming sikreto. At yun, doon ko hinahanap yung katotohanan along the way. And the way you prepare for the scene, nabanggit ni Direct Jojo na parang pag may intense scene ng araw na yun, Direct, no? Parang
tahimik si Paolo? Hindi naman. Just setting the right mood. Energy, no? Yeah, mood and energy for the scenes. And actually, kaya ako tahimik kasi pinapaikot-ikot ko yung lines sa isip ko kung paano ko, para nakakaya rin kasi sa veteran actors kung, di ba, nagka-cut or na puputol dahil nagkakamali. As much as possible ba, you want to achieve a take one? Yes, pero syempre, nowadays, you know, it's like, they take several angles. That's right. Direct, take one ba halos lahat ng mga actors mo? Usually pag heavy scenes, more or less, unahin namin yung close-up. Para doon makuha ng first take. That's right. Good. Kung i-guide mo for second take and third take. Pero ganun si Kim sa si Pao, they achieve it as much as possible. As much as possible, lahat ng mga actors na naanuhan ko, Nice. nabibigay nila ng first take. Nice, nice. Kim, your role here. Ay, ako dito si Stella Morales, aka Alegria sa Gabi. So, isa akong... Sino namili ng name na Alegria? I think sila, mga writers. Mga lahat. writers. Okay. It means joy. Yes. Ah. Give joy at night. Ang tawag mo. Nag-give joy ka naman talaga. Yes, Oo. Alegria. Isa siyang star dancer sa isang bar. And meron din siyang mga problema na dinadala, but at the same time, siya ang alibay ni Vincent sa lahat ng mga pinagdadaanan nila sa kumpanya nila. Talk to us about the notepad. You have a notepad. Notebook. Notebook, okay. Notebook siya. Lagi ko siyang every project, meron talaga akong notebook for my emotional continuity. Kasi Okay. minsan hindi ko nakokontrol yung emotions ko. Parang it's all the same. So para lagyan ko ng level 1 cry, level 4 happy, level 3 sadness, ganun May- na. Level 10 explosive na yun. So super cry na with matching sigaw na. Nakita mo na yun, Pao? Yung notebook niya? Nakita. What can you say sa ganong style ni Kim? Just to make sure na hindi niya nakakalimutan yung continuity niya. Ako, I think more local actors should practice it. Kanino ba natutunan yun? Wala, ako lang, sinusulat ko lang. Kasi nahiya na ako sa mga eksena ko pag ulit-ulit. Right. So, ikaw, as actor yourself, dapat alam mo din kung paano mo, saan mo ibibigay yung dapat. Para Right. hindi ka lang nakadepende sa director or sa ibang artista. Dapat aware ka rin sa sarili mong performance. Galing! Actually, siya at saka si Jody Santa Maria nakitaan ko ng pad na ganyan. Talaga? Yes. And it's good, from director's point of Pero may view, guidance kasi. Oo. Pero minsan nagugulat ka ba na parang, ay, alam ni Kim yung ano? Kailangan mo talaga alam na alam yung script mo. Oo. Kung saan pupunta. Kasi baka kanina reaction mo parang feeling mo ikaw pa yung Tsaka mali. every question kasi sa mga actors parang magtatanong at tatanong sila. You should know by heart yung story. Alright. Now that they've shared yung kanilang mga characters, let's begin the Q&A from our friends from the press mula kay Richard Paglikawan ng Lionheart TV for Paolo and Kim. If audiences think they already know the plot, how will the alibi in Free TV surprise them? And if you could give one warning to viewers before watching the alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa Free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea na yung mga nakanood nung Prime Cut. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang kung question nyo, ano nangyari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya? Dito parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming sinut dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yon? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito, mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, May subplots. konting hinga and explanation kung saan nanggaling yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masosurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan.
Losartan is for high blood, di ba? Babasa ko High siya blood. lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami Losartan kasi na high blood na sila, na-atake na sila, sino ba talaga pumatay, sino Okay. yung ano. So stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, Losartan na naman ako. Ganyan. So every Friday daw sila umiinom nun. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So prepare themselves. So yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung ang daming nangyayari. So mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. And this time, I got to play a journalist and parang... Did you shadow somebody or... Not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga ng oh nga no, parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimmy, were you pushed Ako emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook to talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project. And very fulfilling din na nagawa ko siya. Kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi yun naman talaga ang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes. Diba? Sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na... Ako Ayun, din, mamaya pero wala na. Oo, nawala na sa isip ko. Okay, next question is from Jeffrey Garcia. For Sophia, on a scale of 1 to 10, gaano kasakit ang mga sabunutan scenes nyo ni Kim Chu? Hindi naman po masakit. Super sakit lang. Naalalayan naman po kami habang nag-shoot. So, I was just nervous na baka ako yung mas makasakit. But okay naman. It was good. It was good. So, baka mga 5 lang po. Ilang take yun? Yung mga ganong eksena? Ano po? Nag-react dito. Bakit? Ano yan, Samuel? Bakit? Swerte mo. Sa kanya kasi masakit. Iba yung yung experience ko. Ano ba mga scenes na kinuha naman na iba yung experience mo? I think naging viral yung eksena namin ni Kim sa Prime. sa Prime, yes, and it was a great scene, but I think sa lahat ng mga eksena ko na may sampal, nasa top 5 siya. Maybe sa top 3 talaga si Kim. But it was a great scene and I told her, yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung totoo. Paano? Kung talaga Kaya yung mo? sampal, gusto ko yung totoo. Kasi doon ang eksena, gusto ko yung totoong, ang lakas ng sampal. Gusto ko yung totoo. Ayaw ko na yung peke. Oh, yes. How did you react to that nung sinabi niya na... Uy, may backstory kasi yun. Okay, go. Kwento. Sa backstory din, what? Kwento. Doon sa pinto. Yung sa pinto. Go, Kimmy. Di ba ano kasi I yun? felt I'm so sorry again. Doon So, sa eksena, nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. ako, syempre hindi ko naman sinadya. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So, na-stuck yung pinto. So, tinutulok ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto. Pero tinulok ko pa rin siya, natamaan siya sa, dun sa likod. Na may, dun Yung sa, knob. yes, ang lakas. So, we had to Nara yung stop pinto. taping kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So, sobrang diretso na pelvic sa... bone. Okay. It was, on her pelvic bone, tailbone. Yeah, on your tailbone. Yes, on your So, tailbone. It was na- super sakit. So lagi kang nakakasakit ng hindi mo sinasadya. Ganun. Wala, super. Huy! Wala, super naman talaga. Anyways, Wala, super naman talaga ni Paolo Amelino talaga. let's go back to our kwento. Mga one-liners And then Tayo na si
And then yung... Kaya mo sa may solo interview kay Mamo. Meron naman, I'm sure. But anyways, so the scene after that was yung sampalan na ano. Sa gumante. I don't Kasi- think sinadya. I really wanted that. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng sampal niya. Kaliwa kanan. I think both. I don't know. Baka kasi parehas may eh. backstory Pero yung kasi sampal, malakas talaga eh. But it was a good scene. It came out nice. I was a bit surprised lang na ang lakas. Nadadala sa eksena. That's how it's supposed to be. I want that. I Hindi ba like that. namula, namaga? I don't... Baka Namula. konti, yes. But I like that. Nadala din Yun ako. yung gusto ko eh. Not in real life naman eh. But I want to feel like I'm in the scene. Yun ang gusto ko. Okay. Ayoko na yung peke na nasampal. Gusto kong totohanan, yung totoong sampal. Para nasasaktan ka. No, not exactly. But I want to feel like I'm in the scene. Okay. That's it. Okay. Bigyan na ng losartan to. Anyways, yes, it was a good scene. End of story. Thank you very much. Salamat po. Okay na. Your side of the Hindi, story. akin kasi, yung notebook ko, sinundan ko lang. Siya kasi yung nagpakulong sa akin. Nasa ang level of anger sa notebook. Yeah, level 100 yun with 5 stars pa yun. So yun na yung pinakarurok talaga ng character ko. Kasi kakalaya ko lang. Pinalabas na pa to sa Prime. Kakalaya ko lang. Hinanap ko siya. So yun. So meron siyang pinanggalingan. But at the same time, nanggaling din sa nara na pintuan na tumama sa... So parang pasabog ka na talaga. Galit Yes, na galit ka. ikaw talaga I'm sa sorry baby. again. Ang sakit talaga nun. De, pero binigyan niya ako ng shaker, pang protein Yeah, shake, di ba? it's a portable. Para saan yun? Sorry, I Kim. felt so I'm bad. sorry, I felt Kim. really bad. I was like, I need to, kailangan bumawi. Oo, I'm I sorry. super nakonsensya Kim. talaga ako. Okay. Dapat pala sa kanya yung question, Sophia, eh, no? Hindi dapat sa Oo. Sino pa bang may ganong eksena dito sa inyo? Na ganon din, intense? Because I'm sure this is packed with intense scenes tong The Alibi. Sa new ones, sa mga younger ones. Kimmy. May scene akong inapakan yung ulo ko ni Ate Kim. Naka-heel Uy! siya, yes. Pero okay lang naman. Okay lang. Bakit? Palaban kasi si Stella dito. It's far from Kim Chiu herself. Okay. So, natapakan siya kasi kinuha niya yung Make-up mo. Make-up, gano'n. Ah. Palaban siya talaga na tao. So, Okay. bawal siya tibagin. So inapakan mo sa mukha. Yes. Ang bumangga, giba. Ay, wow! Sino ba? Angelina, meron ka bang intense scenes here? Ate Kim na physically, wala naman. Hindi naman, emotionally intense. Emotionally, Yung first take, yung nahilo ka. Oh my God, yeah, that was emotionally... Yung pinakaunang scene ko, as Ever. Catherine, ever, sa serye. Oh my God. Intense siya physically and emotionally kasi ang init. Tapos, Hindi siya confrontational na tao. Okay. Hindi ako confrontational. And the May scene mga- was confrontation. Yeah, Okay. very confrontational. May mga moments din ako na, when it's confrontational, the audio guy goes up to me and asks me, Angelina, are you okay? Kasi yung heart mo, Lapel niya gumagano. Oh. but this scene with Ate Kim, yung pinakaunang scene, I almost fainted from how confrontational it is. It's stressful. Aware ka nun, Kim, na parang medyo Nakita ko siya. nagka-hyperventilate siya, gano'n? Oo, tapos sabi ko, upo ka muna, sabi niya, pwedeng tubig muna. Kasi intense. First day pa lang, first day. Sinabak agad sa ganong ano. Yeah, but as soon as time went by, I think I got used to it naman. Wow. Galing na siya, super. Okay. With the help of Ate Kim, of course. Robbie, ikaw, meron ka bang intense scene with your brothers? Hindi siguro sa mga kapatid ko. Okay. Pero nagkaroon na rin ako ng intense scene sa tatay namin dito sa John RC. Okay. So, I guess ang isang aspeto sa kwento ng The Alibi na pwedeng asahan ng mga audience natin is pagdating sa mga conflict with friends and family, this is the story to watch. Alright. Sophia, go ahead. Got to share, kay Miss Shajo Padilla pala ako tumansik. Nasampal niya ako isang beses. Ah, talaga? Pero I was like feeling so blessed while nasampal ako. Pero tumansik ako isang beses. Direct pag ganung mga eksena ba, do you choreograph, do you rehearse? Paano yung pag-preparation for that? Meron namang blocking, pero
as much as possible, dapat as real as possible din yung gagawin. Kasi may mga actors talaga na gusto yung totoo. Halata mo kasi pag fake kasi merong nawi-wait mo, yung nauuna yung yung na-anticipate. Naabangan, na-anticipate. Oo nga. Kaya mas maganda yung bitaw, napaka-natural. Yes, yes. Nice. Okay. Our next set of questions magagaling kay Miss France sa Horda. For Kim. Hi Kim, you played your role in the series so well. How has this show changed your perspective pagdating sa mga tinatawag nating, can I say the word? It's a P word. Or those na nagbebenta ng katawan for a living. So did you change your perspective? Dancer, yung mga star dancer, yung mga ganyan. Actually, yung perspective ko dyan is ganun kahirap ang bansa natin. Aabot ka talaga sa ganung aabot ka sa ganung punto para makahanap ng trabaho. Kasi hindi lahat, education mahirap sa bansang Pilipinas. Hindi lahat nakakapagtapos ng pag-aaral. Yung trabaho, para makakuha ka ng marangal na trabaho, kailangan at least high school graduate ka. So, ganun kahirap yung bansa natin, which mirrors na may mga babae na yun yung trabaho na lang nila. Kasi hindi naman sila nakapag-aral dahil sa sobrang baba ng ekonomiya, ganyan. In order for you to live and to feed your family, in order for you to eat kahit once sa isang araw, aabot ka talaga sa punto ng ganun. But sana, habang ginagawa ko siya, sana katulad ni Stella, nagbago siya na hindi naman siya laging ganun. Kaya sana, as years pass by, umangat na yung Pilipino. Hindi lang sila, kundi lahat tayo. Para wala nang ganun. So, ang sinasabi mo, Kim, is parang your character mirrors yung mga ilang pinagdadaanan ng ilang Pilipino sa atin na parang they're pushed against the wall to Yes. do these things. Kasi nga, hirap sa buhay. Yes, ganun talaga. Dalawang side naman ng mga Pilipino eh. Mayaman, may sobrang hirap. So, Right. yes. Thank you, Kim. Mula kay John Bueno.